Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, kumusta kayo ka-coffee? Nagsalita na po si Inday Sara Duterte patungkol dyan sa impeachment. Regardless, wala naman siyang sinabing kakaiba. No? Sa kanya mga sinabi, hindi naman mapipigilan ng Senado na magpo-proceed sila sa impeachment trial. Ang tanong lang kailan? Ang bola ngayon na kay Senate President Chis Escudero. Kinakailangan ni Chis Escudero mag-request sa presidente ng special session. Kasi nagsalita na ang presidente, sabi ni PBBM, ito, nasa headline to ng Inquirer, no? Ng Inquirer.net. Sabi ni PBBM, magpapatawag siya ng special session sa Senado para magawa yung impeachment trial na yan if mag-request itong Senado. Ibig sabihin, si Senate President Chis Escudero, kapag nag-request siya sa Presidente, Mr. President, ganito, nag-usap-usap kami mga senador, and majority gusto po na mag-conduct ng special session para mag-proceed po itong impeachment trial para matanggal na itong si Sara Duterte, o matanggal o hindi, dalawa lang naman yan ma-convict siya, once convicted, matatanggal siya sa pwesto, at kung hindi naman, ma-absuelto siya, edi mananatili siya dyan, malaya siya, kasi isang beses lang ang impeachment na complaint kada isang taon, no? So next year na lang ulit sila, within 1 year dapat isa lang, next year ulit, kung mayroon ulit plano ng impeachment complaints, no? Mag-file ulit yan, depende sa merit ng kaso, depende sa argumento. Ang problema kasi ngayon, si Chis Escudero, sabi nila, re-reviewin nila yung rules. Kasi malinaw naman din na nakalagay sa ating konstitusyon na fourth right ka-coffee, na dapat agad, immediately ka-coffee, once na maipasa na po yung articles of impeachment, action na agad yan ng Senado. Anyway, dito tayo ka-coffee sa sinasabi ni PBBM. Kasi importante ang oras dito Kasi baka tulugan yan Kasi imagine mo February, March, April, May, 4 na taon patutulugin mo, ay 4 na buwan patutulugin mo kasi magre-resume sa June 2 pa. Sayang yung oras, di ba? Of essence ang time dito. Marcos will call a special session if asked by Senate. So walang problema kay PBBM. Tulad ng sinasabi ni PBBM, andyan na yan Ginawa niya na ang lahat Diba? Kaya mga DDS, huwag kayong magalit sa presidente. Ginawa niya yung papel niya, napigilan yan. Una pa lang ka-coffee, nang wala pa nagfa-file ng complaint. Sinabi ng presidente yan Nang wala pa nagfa-file ng complaint dyan sa House of Representatives, pinipigilan niya. He actually tried to encourage people not to file a complaint. Ang problema, may nag-file pa rin. Ibig sabihin, hindi siya naging effective sa pag-inganyo sa taong bayan na huwag kayong mag-file ng complaint, ng impeachment complaint. Nag-file. Hindi na pwedeng kontrahin ni PBBM ang utos ng saligang batas. Konstitusyon na ang nagsasabi na once na may nag-file at in-endorse ng miyembro ng House, kahit isang miyembro lang yan, kailangan dinggin yan ng HOR. Grabe ka-coffee. 200 plus na bumoto na impeach si Sara Duterte dyan. Wala na magagawa si PBBM dyan. In the first place, sabi niya, walang handang executive dyan. At co-equal branch of government yan. Wala siyang karapatan si PBBM na magdikta sa HOR na pigilan ninyo yan, huwag ninyong ituloy yan. Sabi niya, noon, nang wala pa nagpa-file, he actually tried to convince them not to file or not to endorse any complaint, no? Pero wala Hanggang doon lang magagawa ng presidente. Kaya mga DDS na nagtuturo kay PBBM, ginawa niya rin naman. In fact, yun nga yung basis ng rally ng Iglesia ni Cristo. Pero hindi niya na pwedeng pigilan ang inuutos ng konstitusyon. Hindi siya naman ang napahamak niyan. Mangialam siya dyan. Wala na siya magagawa dyan. Kundi, hayaan na mag-proceed yung proseso na yan, galingan na lang ng mga abogado ni Sara. Kasi, kung pagbabatayan ng mga senador, merit ka-coffee, pagbabatayan ng mga senador, yung mga argumento ng prosecutors, yung prosecutors natin dyan ka-coffee, mga miyembro ng House of Representatives, no? Kasi, parang the usual na trial, diba? Mga abogado ni Sara, marami daw gusto mag-volunteer. Di ko alam kung magagaling na abogado, marami daw gusto mag-volunteer sa kanya. And then yung prosecutor, yung mga abogado rin dyan sa House of Representatives, mga congressman ka-coffee, yung tatay yung prosecutors dyan, and yung mga judges, yung mga hukom, mga senador. Kung pagbabatayan yung merit, edi mako-convict si Sara. Kung hindi, edi absuelto siya. Edi tapos. Ang importante, kinakailangan umusa dyan. Huwag tulugan. That's the point, no? President Ferdinand Marcos Jr. said on Thursday that if requested, he would call a special session of the Senate to tackle the impeachment of Vice President Sara Duterte
which was supported by his son, his cousin, and 215 other members of the House of Representatives. Hindi na lang 213 yan. Dahil may mga mambabatas pa na lumagda, nadagdagan pa po yan. I think additional 25 lawmakers po ang lumagda pa dyan sa kanilang endorsement kay na ma-impeach itong si Sara Duterte, no? Senate President Francis Escudero also told reporters on Thursday that the Senate received a copy of the articles of impeachment against Duterte late on Wednesday when Congress adjourned in preparation for the midterm elections. Wala yan. Yung si Joel Villanueva, napanood ninyo. Si Joel Villanueva, mahusay din ito eh. Mahusay sumipsip sa mga Duterte. Nung narinig ni Joel Villanueva, nabalitaan kasi, di ba? Lumabas sa balita na yan eh, na magpapasa na ng articles of impeachment sa Senado eh. I move! Sabi ni Joel Villanueva, I move! Na isara na raw po yung sesyon. Sinang-ayo na naman ng mga miyembro ng senador. May mga kakampi talaga si Sara Duterte dyan. But again, ka-coffee, merit ng kaso ang tingnan. Regardless kung kakampi ka o hindi, hindi yan ang usapan. Si Bato, sabi niya, susubukan niya maging neutral kahit na ang loyalty na nasa kay Duterte, sisingilin kayo ng taong bayan kapag hindi kayo naging patas sa inyong desisyon. Kung matibay ang grounds, matibay ang argumento ng prosecutor at bumoto pa rin itong mga senador na to na papabor kay Inday Sara Duterte, sisingilin kayo ng taong bayan. Bakit nyo ginawa yan? Diba? Sisingilin kayo niyan. Ang bola, ang dapat kalampagin dito si Senate President Chis Escudero nasa kanyang style yan. Ano ba talaga sir ang plano? Of course, when a special session is called, whether we agree or not, of course, we will attend, sabi ni Escudero. Sabi ni PBBM, kung hindi magre-request itong Senado, I think hindi pa ready. Naku, attitude pa naman ng Senado yan. Medyo mabagal. Di ba? Kung ikukumpara mo sa House of Representatives, medyo mas mabilis ang House of Representatives kaysa dito sa Senado. Sa Senado, medyo mabagal eh. Maski nga yung pagpapasa nila sa mga batas sa mga bills medyo natutulugan eh. As compared to Congress, House of Representatives, mabilis-bilis po silang kumilos dyan. Yan po yung sinasabi ni PBBM sa isang news conference na willing siya. If the senators ask for it, yes, he said, again, they will be the ones to decide, not us. Disclaimer na naman to. Sa mga DDS, hindi si PBBM magdidesisyon ha. Kung humiling ang Senado, syempre, kapangyarihan ng presidente na i-grant yan, i-grant niya na magkaroon po ng special session. Dahil yun din naman ang gusto ng taong bayan. Ma-impeach na yang si Sara Duterte. If the Senate President calls me up on a telephone, I talk to the senators about having a special session. Ang sasagot ni PBBM, sure, I will do it. But there's no such request. It means that they are busy with something else. They are not yet ready. Oy, Senate ha, sabi ng Presidente, mukhang hindi kayo ready kung hindi kayo mag-request ng special session. Ngayon, ang usapan ngayon, ka-coffee, sino ang tatayong vice presidente once na ma-impeach itong si Sara? Ako, I'm confident, ka-coffee, confident tayo. Tiwala, siguro mga 90% tayo na mai-impeach ang si Inday Sara Duterte sa tibay ng mga grounds na ibinato sa kanya. Mukhang mai-impeach talaga itong si Sara Duterte. So, ang tanong, once na matanggal na si Sara, sino ang papalit sa kanya? Hoy, ang Senate President ba? Ang House Speaker ba? Kasi mga lumulutang, papalit daw po si Romualdez o yung iba naman sinasabi si Chis Escudero. Hindi ka-coffee, pero posibleng sila. Di ba? May chance sila. Kapag kasi nabakante ang Vice Presidente, nakasaad yan sa ating Constitution, ka-coffee, once na naging bakante yan, hindi ibig sabihin na yung Senate President o yung House Speaker yung immediately magpapalit, no? Ang mangyayari po, magno-nominate ang presidente. Again, si PBBM, magno-nominate siya ng miyembro ng Kongreso. Diba? Pag sinabi natin Kongreso, dalawa yan. Diba? House of Representatives, yung lower house, at yung upper house natin, ang Senado. So, currently, meron tayong 306 na mga miyembro ng HOR. 306 po yan. And then, meron pong 23 na senador. So, ang pagpipilian po ng ating presidente ay 330. So itong 330 na mga miyembro ng Congress, may chance po na maging vice presidente. Siyempre, palakasan na yan. Sino yung mas malakas sa presidente? Ganoon naman yan O kung sino, yung pagkakatiwalaan ng presidente, pagkakatiwalaan ni PBBM na inonominate niya para maging
Vice Presidente. Halimbawa, ninominate niya si Martin Romualdez, edi si Martin Romualdez, at kung si Chis Escudero, si Chis Escudero. Pwede rin si Franz Castro, if ever, halimbawa si Franz Castro maging Vice Presidente, pwede. Basta ang Presidente magno-nominate. Pero, ka-coffee, ito hindi pa dyan nagtatapos. Step 1 pa lang yan. Kinakailangan ma-confirm po yan ng boto rin ng miyembro ng Congress din, na magboboto sila separately. At ang kinakailangan na boto dyan ay 1/3 po ba? 1/3 votes ba ang kinakailangan natin dyan? Wait lang. Double check ko lang Kinakailangan bumoto rin ng mga miyembro ng House of Representatives na miyembro ng HOR at miyembro ng Senado na nag-agree sila doon sa nominee ng ating presidente. Ito, whenever there is a vacancy, ito yung nasa konstitusyon whenever there is a vacancy in the office of the Vice President during the term of which he was elected, the President shall nominate a Vice President from among the members of the Senate and the House of Representatives. So yung sinasabi natin kanina na 306 plus 23, 329 lang pala kasi hindi nakasama si Angara dahil nasa DepEd na yan. Doon sa 329, yun po ang mga pagpipilian ng presidente. This means any senator or representative regardless of rank may be chosen as the next vice president. Ito, hindi pala 1/3, majority ang kinakailangan na boto. Majority vote needed. The nomination, however, is not an automatic confirmation. Both chamber of Congress must approve the nominee by majority vote, which is conducted separately. Nagigets natin, ka-coffee kailangan majority ng House of Representatives at majority dyan sa Senado nag-a-agree sila doon o sinusuportahan nila yung ninominate ng ating presidente. Halimbawa po sa House of Representatives, dahil ang miyembro dyan ngayon ay 306, ngayong Kongreso, 19 Congress, 306. So para ma-determine mo yung majority, 50% plus 1. So ang kalahati niyan ay 153. So kinakailangan ng at least 153 o 154 na votes para masabi na majority nag-a-agree doon sa ninominate ng ating presidente. Diyan naman sa Senado, ang kalahati ka-coffee, ang majority ng 23 ay 12. So kinakailangan makakuha ng 12 bilang mula dyan sa Senado na sinusuportahan nila yung ninominate ng ating presidente. Malinaw naman yan, ka-coffee. Usually, ang ating pagtingin dyan, kung sino yung ninominate ng presidente, sunod-sunod na yan. Susuportahan niya na miyembro ng HOR at susuportahan din niya ng Senado. Ganyan naman sa politics. Siyempre, alam naman kumontra ka dun, di ba? Yan ang mangyayari dyan. So, kung sino ang mas malakas-lakas kay PBBM, most likely, siya yung magiging vice-presidente. Okay na yan, kaysa kay Sara. Diba? Kasi si Sara, ano bang nagawa ni Sara? Nakatulong ba siya kay PBBM? Hindi naman. Diba? Nag-incite nga lang ito ng ng destabilization Nag-rally pa nga yan para pabagsakin si PBBM O diba? Wala nang mas iinam pa dito kay Sara kasi worse na si Sara dyan Wala nang mas lalala pa kay Inday Sara Duterte. Kahit sino na lang yan. Wag lang si Sara. Diyan sa pwesto na yan na vice-presidente, okay na. Pabor na yan sa sambayan ng Pilipinas. Yan, ka-coffee, ay kung ma-impeach si Sara impeach na siya. Yan ay kung ma-convict siya ng Senado at tuluyan siyang matanggal. At ang masaklap dyan, hindi na siya pwedeng humawak ng kahit na anong pwesto sa gobyerno. Ito, anong drama ngayon ni Sara? Sabi niya, mas malala pa raw po ang maiwan ng boyfriend, sinong boyfriend yan, o ng asawa, kaysa ma-impeach. Yan ang kanyang narrative ngayon. Alam mo kung bakit yan ang sinasabi ni Sara? Nararamdaman niya na mai-impeach siya Teka lang, hanapin ko lang yung balita na yan Diba? Para pinapalabas siya na, hindi man importante sa akin tong posisyon na ito. Bakit ako matatakot? Kasi alam niya na matatanggal siya. Tingnan mo, sabi niya, nasa headline ng ABS-CBN to, ka-coffee. Sabi niya, alam niyo, quoting Sara alam niyo, mas masakit pa maiwanan ng boyfriend o girlfriend kaysa ma-impeach ka ng House of Representatives. Sa madaling sabi, deadma. Walang effect, yan ang gusto niya palabasin. Walang effect sa akin yung impeachment na yan. Kasi, saan ka ba naman, di ba? Pinakamataas na opisyal ka ng gobyerno, i-impeach ka. Ibig sabihin, hindi na nagtitiwala sa'yo ang taong bayan. May ginawa kang kasalanan. At hindi lang simpleng kasalanan yan. Buong Pilipinas yan, ka-coffee. Pero sabi niya, hindi naman masakit.
Mas masakit pa nga hiwalayan ako ng boyfriend o ng asawa. Vice President Sara Duterte ends her press statement with a Valentine's Day hugot. Duterte addressed the media on Friday, February 7, following her impeachment at the House of Representatives. Siyempre, pabebe niya lang yan na hindi siya nasaktan. Parang tayo minsan, pag nadapa, hindi naman masakit, sasabihin. Para ipagtanggol niya yung kanyang ego. Yung parang palabasin na, baliwala lang sa akin yan. Ako, style ni Sara. O siya, sige, mangyayari naman talaga yan. Mako-convict naman talaga yan. O sige pa, bira pa ng bira. Huwag kayong tumigil. Ang karma, yan, bumabalik na sa inyo. Weak leader si PBBM, ha? Sabi ni Tatay Digong, oh. Weak leader si PBBM. Sabi ng mga kaibigan din ni Sara, nila Harry Roque, ng grupo nila. Weak ang administrasyon. Tingnan nyo, yung weak na sinasabi nyo, napakulong. Si Kibuloy. Yung weak na sinasabi nyo, mukhang magtatanggal kay Sara at hindi na mabibigyan ng chance na maging presidente sa 2028. Weak pala, ha? Ayan, karma. Bumabalik sa inyo ang karma. O siya, sige. Dito muna tayo magtatapos sa video na ito. Kita-kita tayo sa ating susunod na video, ka-coffee. Baka nasa Facebook po kayo. I-komento po ang inyong mga opinion, reaction dyan sa ating comment box, no, sa baba. Like and follow na lang din po yung mga hindi pa naka-like and follow, mga nasa YouTube. Click lang po na subscribe at hit the notification icon para updated din po kayo every time na meron tayo mga bagong upload. See you, ka-coffee, sa ating next video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.